Hi guys! Oh. Hi guys na naman ang lola nyo. Hi guys na naman. Hi guys na naman. Hi guys. Hindi na ako makapagsabi ng good morning guys. Good evening guys. Good afternoon guys. Kasi, alam nyo guys, pag ina-upload ko yung video ko, pag ako ay nag-upload ng gabi, minsan, is biglang na-upload ko ng umaga. Kaya, yung nagiging ano ko tuloy doon sa aking video, ha? Sabi ko, bakit good evening? Good morning lumabas yung aking video. Kaya ito na lang guys, ganito na lang ang gagawin natin. Kasi hindi natin alam kung kailan maa-upload ang ating video. Kaya hi guys, good morning, good evening, good afternoon. Pwede bang ganun guys? Kasi kung lumabas yung video ko ng afternoon, tatama yung ating pagbati. At pag good morning naman, pag morning naman lumabas, tatama yung ating good morning. O pag good evening, alam nyo na yun guys. Hindi na kailangan pang isa-isa ng lola nyo, mauubos ang oras natin at baka iwanan nyo ako. Kasi ano ba naman itong daldal na to? Bakit naman ganyan na naman? Wala naman kasensense yung mga pinagsasabi. Magtatalsikan parang laway niya. Ganito yung guys. Diretsahin na natin ang topic natin. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi na natin kailangan paligoy-ligoy kasi na-stress na naman ang lola nyo, guys. Kailan ka ba hindi na-stress naman, lola? Ay, wala pala tayong headphone. Naku, Diyos ko. Marinig nyo kaya ito, guys? Nagmadali lang tayo. Kasi, tingnan nyo pati nangyari. Yung pangilalim ko, mukhang naging pangibabaw na. Hayaan nyo lang. Ayan, guys. Kasi, tingnan nyo, yung damit ng lola nyo, hindi na maintindihan yung fashion dito sa sobrang lamig naman. Nag-aircon tayo. Ay, nag-aircon. Sa sobrang lamig na nga, nag-aircon ka pala. Nag-heater tayo ng konti, guys. Kaya, inalis muna natin yung ating jacket kasi mukhang namumula na naman ang lola nyo. Nahahigh blood na naman ang lola nyo, guys. Alam nyo ba, guys, na namimiss na daw ako ng mga kasisi ko doon sa kabila. Pinagmi-message na nila ako. Saan ka na ba aming idol? Bakit ikaw ay hindi na namin nakikita ang iyong mga pagpapatawa? Miss na miss na namin yung iyong mga video. Nawawala ang aming mga stress pag ikaw ay napapanood namin. Saan ka na? Hindi ko naman masabi, andito ako kasi baka ako ay paluin tayo sa poet doon ni ni Tamta. Ayan. Ito ang nangyayari sa video ng lola nyo, guys. Kung bakit, minsan natatagalan mag-upload ang lola nyo kasi siguro may mga salita na hindi na itra-translate ng AI kaya ayan tuloy nagkakanda umaga na is hindi niya pa ma-upload yung kanyang video at sa sobrang bilis ng kanyang pagdadaldal yan is halos siya magkabungal-bungal na siya sa kakadaldal is baka hindi na baka naturete na yung machine. Naku. Saan ba tayo napunta? Ang kwento natin, guys. Ang kwento natin. Di ba sinabi mo, Lula, na wag nang patumpik-tumpik at palegoy-legoy kung saan-saan naman napunta yung kwento mo. Kasi naalala ko lang talaga, guys, yung pag-open ko ng messenger ko ngayon is puro sila, saan ka na? Hindi ko lang masabi dito kasi baka bawal, ha? Baka, kasi doon sa kabila, bawal mag-plugging doon. Hindi ko man lang pwede maging artista. Uy, i-follow nyo ako doon sa ganyan, sa ganyan. Uy, i-follow ko. Ayoko naman maging unfair dito sa ating, sa ating bossing dito. Kaya ayoko mag-plugging doon. Marami na akong followers doon. Hayaan mo na sila. Nagkakandaturete silang hanap sa akin. Ano ba talaga, Lola, ang iyong topic? Inuubos mo yung oras ng iyong viewers na kaya siguro hindi ka nila like kasi sobrang daldalan mo. At bungal-bungal, natatalsikan mo pa sila ng laway mo. Sorry talaga, guys. Minsan tumatalsik ang laway ng lola niya. Kita nyo naman, mas importante sa akin yung buto-buto kaysa ngipin ko, guys. Nako. Ang daming paligoy-ligoy na sinabi niya. Direct to the point tayo ngayon, guys. Kasi ako'y nai-stress na naman talaga dito naman kay antivirus ninyo. Alam nyo ba, guys, habang pinapanood ko yung kanilang mga hearing na yan dyan sa About Kay, yung nagpapa-stop ng abayas is, Diyos ko ga. Alam nyo bang ako'y pinagpapawisan ng malagkit? At mukhang nagtatayuan yung aking mga patilya. Asa ba yung patilya natin? Ayan. Ganyan. Halos magtayuan ang mga patilya ng lola nyo. Halos maging mukha tayong Jurassic na naman sa sobrang, yung pag nanggigigil ka talaga sa kung anong ginagawa nila sa mantakin nyo yan. Ang dami nilang paikot-ikot na kaitsingan. Ay ngayon ay tinumbok na nila kahapon yung kung sino talaga ang tinutumbok nila sa pahiring-hiring nila na yan. Mantakin mong isabit na naman ang ating Inday at ang ating tata.
Ay, naku, Diyos ko, may padrama-drama pa. Yung talagang, parang pinag-aralan niya pa yung talagang pagsilok-sigok ang tawag niyan sa akin. Ano kaya mag-apply ang lola nyo, guys, kay Untivirus para naman tayo ay magkaroon naman talent fee. Hindi ko sinasabing nagkakaroon kayo ng mga talent fee yan kasi mukhang halatang-halata kayo na nagkakaroon kayo ng mga talent fee. Ha? Mukhang papasarin ang lola nyo diyan kasi kunyari ako. Nung bigla akong lumapit kay tata, bigla akong tinulak, sabi niya sa akin, ayaw niya daw sa mayroong mga wrinkles na at bungal pa. Ayaw man lang niya akong makalapit sa kanya kasi daw baka matalsikan ko siya ng laway ko. Maawa kayo. Ayaw man lang akong tignan ng aking tata kasi baka naman daw siya ay mapa. Pwede na ba tayo, guys? Ha? Pwede na ba tayong magkano? Ayaw, baka daw kasi mahawaan ko siya ng aking mga kahonsyo. Pwede na ba tayo, guys? Ganon. Pwede na ba tayong maging magkaroon ng talent fee, guys? Kailangan na lang natin ng yung eye mo na para tumulo-tulo ang ating luha. Ay, kaya lang, hindi naman nakikita yung ating mukha. Diba? Hindi naman makikita talaga sila kung lumuluha ba talaga sila, kung anong itsura ng kanilang mga mukha. Diba? Bakit naman sila, sila Las Cañas at si mga muto-buto. Muto-buto ba yung guys? Ano ba yun yung isa? Sandali, isipin muna ng lola nyo, guys. Sandali, baka naman tayo ay abutin na naman ng siyam-siyam dito. Hindi lumabas sa isip ng lola nyo. Ano ba yun? Yung bato ba yan? Basta yun basta. Yung ngayon ay bakit naman hindi nagmamamas-mas? Ngayon ay pamas-mas pa kayo? Hindi naman ninyo, kaya hindi natin tuloy alam kung ano bang mga klaseng tao na yung mga pinagdadala nila dyan. Sila lang ang nakakakita. Sa bagay, protection sa kanilang kanilang buhay. Kasi kung nagsisinungaling sila, tapos sila, di ba? Hindi natin sinasabing nagsinungaling sila, guys. Kaya paano natin makikita ang mga ekspresyon ng mukha nila kung sila ba ay nagsisinungaling or hindi, at kung sila ba ay umiiyak ba talaga, o kaya katulad lang ng ginawa ng lola nyo, padrama-drama, ganon. Mantakay mo yan, guys. Doon ako nadismaya sa isa na yon. Diyos ko, yung apo daw sa, ano ba yon? Yung ni Kibulo. Ano ba yun? Kibuloy? Yung apo daw yun sa yata. Hindi na natin matandaan sa pamangkin siguro. Basta ang lola niya daw is basta yung lola niya daw is ewan ko, hindi ko maintindihan yung kanyang kwento. Alam nyo, guys, hindi ko na iniintindi yung mga pinagsasabi nila. Yung pinapakinggan ko na lang yung kanilang yung pinagkikwenta-kwenta ni Bisda kung magkaroon daw ng apo sa bagay, pwede naman. Ako naman ay nagiging fair naman dito, guys. Kasi hindi naman siya talagang na galing talaga sa katawan ni Kibuloy daw na naging apo. Si Bistak kasi pinagkikwenta 50 plus na daw pala yung apo ni malay naman natin kasi kung halimbawa sa kapatid, apo sa kung saang pagkaapo. Di ba? Ako nga may pamangkin nga akong mas matanda pa sa akin, di ba? Kaya hindi naman natin si Bistak. Kaya yung kahinahinala nga naman talaga. Kaya lang, sabi ko, bakit sa pagkatagal-tagal na panahon, wala ba silang dyan? Wala ba silang masusumbungan dyan? Na yung si Tolpo, andyan si Tolpo, bakit hindi si nagpatolpo? Bakit ngayon lang? At mukhang pinag-ipon-ipon sila para ang tumbukin ng kanilang mga pinagrereklamo dyan ay si Tata na naman at sa ating Inday. Diyos ko na. Mukhang nabigo na siguro sila doon sa isang isinasangkot nila si Inday. Ito na naman, mukhang panibago na naman itong patibong na naman kung ano naman ang kakaladkadin na naman nila si ating Inday at ang ating Tata sa kung ano-anong mga drama nilang mukhang kung anong mga script na naman siguro ang mga pinagigawa nila dyan. Halatang halata tuloy na na ang target talaga nila dyan sa mga hearing nila yan ay si Tata, hindi siguro si Kibuloy. Naku Diyos ko, hindi nyo pa diretsahin naman mga naman kayo dyan. Mukhang ginigisan nyo na naman kami sa aming sariling mantika. Pera namin ang ginagastos ninyo dyan. Tapos mukhang sariling yung ba yon? Sa mukhang sariling kagustuhan nyo lang na para hatakin nyo sa baba na naman yung mag-ama. Bakit di kayo magsariling gastos dyan? Na kung yun naman ang talaga ang inyong target dyan. Na kung
mukhang yun ang target ninyo dyan. Ang pabagsakin na naman ang mag-ama. Kasi yun ang mukhang yun doon talaga. Mantakin mo yan. Nakita may baril na binigay si... Naku, baka bawal yung guys. Binigyan... Mantakin mo yan. Baka doon pa sila magbibigayan sa ano? Bakit kung hindi na lang ipadala baga? Marami namang mga ano dyan, o kaya bakit doon pa talaga sila magbibigayan ng mga ganyang mga paputok na yan? Naku, Diyos ko talaga. At nagsama pa yung mag-ama. Nasabi nga nila tata na halos hindi na sila nagkikitang mag-ama, o kaya nga daw siguro yan napili na lang ni Inday na magbibi kasi mukhang hindi na siya, akala niya hindi na siya suportado siguro ni tata kasi halos hindi na nga daw sila nag-uusap, tapos pagkuha ng paputok is magsasama-sama sila doon. Gusto naman talaga itong sino bang papaniwalain naman itong mga loser blower na to, loser. Ano na ba yun, Lola? Hindi mo pa rin talaga naalala yung loser blower mo, ginawa na loser blower. Tumalsik naman tuloy ang laway ng lola nyo, guys. Yan, tingnan nyo, sabi ng tata nyo is aalis daw kami. Ito nagdadaldal na naman ang lola nyo dito. Hindi talaga ako makatiis doon sa... Napanood ko na yung guys na yung talagang pumula yung aking pipis. Pakikinig ko lang doon sa sinasabi na yun na grabe pagka-OA sa drama niya. Diyos ko, Mariusep, mantakin mong inano pa daw? Ano ba yon? Milolesya pa ba siya? Ano ba naman ito? Muli ko, buti na lang kung ala Richard Gomez siya. At sa kanyang, alam niya naman na hindi niya yan mahahawakan forever. May papalag at papalag dyan. Alam nga naman, buti kung ginawa na silang mga robot at na-program na sila ni Kibuloy na 101% na si Kibuloy na hindi sila mga papalag dyan. Kitang-kita mo naman na pag once na may inapay ka, may papalag. Hindi ba nag-ingat si Kibuloy dyan? Kung ganyan na itsura mo is pag-interesan pa. Hindi tayo nalalait dito, guys. Makita nyo naman kung anong klase naman yung nag-iiyak-iyak na yun na OA sa pagkaiyak-iyak niya, talo niya pa yung babae. Ano yun? At tayo nang aano dito, guys. Hindi tayo nang huhusga ng pagkatao ng isa. Kasi kitang-kita mo sa kanyang mga sa kanyang mga pinagdadakdak. Makikita mo siya kung ano siyang klaseng, kung ano ang kanyang pagkatao. Hindi naman natin huhusga yung pati yung kaloob-looban niya. Pero yung paningin lang natin ito, guys. Ito ay opinion natin sa mga nangyayari na yan, sa mga hearing-hearing na yan. At doon ako biglang natulala na naman nung tombokin niya na, okay na sana. Nung una is nakikinig ako. Sabi ko, ano naman ang OA naman takot nito. Mukhang pinag-praktisan niyang masyado yung pagkakanyang silok-sigok tawag sa amin yan. Naku, baka akala ng tatay nyo is baka ang akala ng tatay nyo sino na ang kaaway ko dito at nag-iiyak-iyak na ang lula nyo, guys. Ano kayo, guys? Ano masasabi nyo about doon sa hearing-hearing na yun, yung antivirus niya? Huntivirus na yan. Ay, naku, guys. Bakit napakaagang inaano talaga ang mag-ama na to, guys? Mukhang ito ay napakalaking hadlang siguro sa kanilang daraanan. Maybe ito ay magiging harang sa kanilang daraanan sa 2025 o kaya sa 2028. Ito ang naaamoy ko dito, guys, sa hearing-hearing na to. At ito ay ito ay sinasayang lang nila ang pera natin, guys. Ginigisa tayo sa ating mantika, guys. Sarili nating mga mantika. Kasi alam nyo bang ang tinutukoy nila at gusto nilang maparusahan ay yung mag-ama? Mantakin mo yan na mukhang kinakaladkad na nila ang mag-ama na naman. Maniniwala na sana ako doon nung una kung talagang si Kibuloy ang kanilang inirereklamo. Nung sumabit na doon sa mag-ama, sabi ko, iba na to. Hindi na to talaga. Hindi nakapanipaniwala talaga ito. Mukhang ang target ng hearing-hearing na to is ibagsak na naman ang mag-ama at kaladkarin na naman nila at hawiin nila sa kanilang mga daraanan, guys. Akalain mo yan, sa mukhang sarili nilang mga, yung sarili nilang mga mithiin ay tayo ang gagastos. Matatanggap nyo ba yun, guys? Kung halimbawa ganyan nga, di ba hindi natin sinabing ganun ang kanilang target talaga, ha?
na hawiin at walisin ang mag-ama sa kanilang daraanan para sa 2028 at 2025 is malinis ang daraanan nila. Oh. Mantakin mo yan sa sarili nilang mga gustong hindi ko na maalala yung malalim na salita niya. Huwag ka na mga malalim-lalim, Lula. Bawawan mo na lang kasi mababaw naman utak mo eh. Ayan, tingnan mo. Pinintasan tuloy yung utak niya. Yung mga sarili nila ang iniisip nila. Tayo ang mukhang mga sariling mithiin nila is tayo ang paggagastusin. Tignan nyo naman talaga guys. Oo. Kung talagang tatama ang hinala ng lola nyo. Oh, na yan talaga ang target nila. Kasi halatang halata naman guys. Sino ba ang hindi makakahalata dyan? Na sinabi ng magtatay na halos hindi nga sila nagkikita. Tapos magsasama pa silang papunta dyan. Kikibuloy naman. Diyos ko naman. Sino namang maniniwala dito sa ano na to? Oh, nakita ang ang mga ganyan guys, halimbawa ikaw isang politiko, ingat na ingat ka sa bawat kilos mo. Ingat na ingat ka kasi ba kung halimbawa may ganyan ang ginagawa na gusto nilang isabit na ganyan yung mag-ama, para naman nag-date yung mag-ama doon na nagkumain ng pandesal doon sa loob at kung yan mga paputok pala na yan ang sadya nila ay talagang nagsama pa talaga sila. Parang yung magnanakaw na nag-iwan sila ng mga ebidensya na meron akong napanood yan guys. Yung title, yung hindi, yung dito, yung mayroon ditong programa na yung parang yung pinapakita yung mga nakuna ng camera, yung mga nakuna ng mga CCTV, yung mga nakukunan ng mga CCTV kung saan-saan ng mga pangyayari sa buhay nila. Hindi naman. Yung mga krimen na nakukunan ng mga CCTV kung saan-saan, guys. Tapos, pinapalabas nila yan dito. May programang ganyan dito. Mantakin mong merong magnanakaw. Ano ba tawag doon? Yung pinasok nila yung isang grocery. Habang close ito, is pinasok ng isang gang. Parang gang ng mga na huwag na natin sabihin kung anong lahi. Kasi, baka naman hindi pwede dito na para tayong nag-a-announce dito ng basta may nangyaring ganyan guys. Napanood na naman ang lola nyo. Nakita nyo ang lola nyo ay palaging active sa mga balita. May ganyan na pinapanood yung tata niya dito. Na programang ganon. Tapos tawa kami ng tawa kasi mantakin mo, pinasok nila yung grocery, tapos nilang kunin mga apat silang tao na pumasok sa grocery, tapos tapos nilang makuha yung mga pagkain, kinuha nila pati mga pagkain, tapos binuksan nila yung kahadiyero, yung lagayan ng benta, ano ba yon? Cashier, yung doon sa lalagyan ng mga benta, di ba? Tapos kinuha nila lahat yung laman doon. Tapos kung ano-anong mga gusto nilang mga pagkain, kung anong pinagkukuha nila doon, mga alcohol, kung mga yung inumin nilang nakakalengwa, nakakalaseng. At kung ano-ano pang mga pinaglalagay nila sa bulsa nila lang. Kasi wala naman siguro silang, mukhang wala akong nakitang mga lalagyan nila. Basta kung ano lang nakadikit sa kanilang katawan, yun lang ang pinagsisiksik nila doon sa katawan nila. Tapos kumuha ng popcorn yung isang magnanakaw. Akyat bahay, hindi naman masabing kinapos na naman sa paghinga ang lola nyo. Sa sobrang kadaldalan, nauubusan ng hangin ang kanyang baga. Ano na ba nangyari? Saan ba yung kwento natin? Naku. Ito ang mga edad guys, na pag minsan na binitawan mo lang yung isang kwento mo, nawala na sa iyong utak. At naligaw ka na, di mo na maalam kung saan na yung karugtong ng iyong kwento. Ganito yung guys, ano ba yun guys? Ganito yung guys, kumuha nga ng popcorn, yung isang magnanakaw guys. Yung sa lakat ba yung tawag niyan? Basta nagnakaw sila guys, pinasok nila yung grocery. Tapos ang lula kung ano-ano kasi pinagkikwento mo, saan ba yung nakwento saan ba yung kwento ng lula nyo? Doon sa popcorn guys. Ganito, binuksan nung isang magnanakaw yung popcorn, hindi na nakatiis siya, sige siyang kain habang tumataka sila. Hindi pa nga natatapos, hindi pa nga alam ng viewers mo kung ano nangyari sa popcorn. Ganito guys, tawa ka ng tawa. Ganito talaga guys. Hindi ko na talaga kasi makaabot pa doon. Hindi ko na maantay na matawa talaga guys. Kasi naaalala ko yung mantakin mo siya habang tumataka sila. Kain siya ng kain ng popcorn. Tapos biglang yung nag-imbestiga na yung mga pulis. Hindi sa Pilipinas guys yun nangyari. Sa ibang bansa doon sa mga may mga item-item. Alam niyo na yung guys. Tapos, lapang yung, alam niyo kung bakit nakitang lumapang yung
paglabas pa na lang nila doon sa ano, may mga camera silang, may mga CCTV silang pag-imbestiga, di ba? Tinitignan lahat kung saan, kung nasaan ang mga, kita naman ang boses ng lola nyo, tinitignan kung saan yung mga ano, yung mga CCTV kung nasaan, tapos pinagtitingnan nila lahat yon na nakukuha na habang tumatakas is kumakain siya ng popcorn. Tapos yun na ang sinundan ng mga pulis na nag-imbestiga, mantakin mong matunton yung kanilang ano, hideout. Dahil lang doon sa popcorn. Tignan mo yan. Kung hindi ba naman, hindi ginamit yung mga utak. Sila, yung isang kagrupo nilang hindi nagagamit ng utak, ang nagturo sa kanilang hideout. Di nahuli silang 4. Hindi, alangan naman ganyan ang gawin ng mag-ama naman. Ikaw sino kang nagdadrama-drama dyan? Naman galing-galing mo pang mukhang nagdadrama-drama talaga ito. Guys, ang galing-galing niya pa pating magpasilok-sigok tawag niyan sa amin. Yung pag-iyak-iyak niya. Diyos ko, how much? Hindi tayo nagsasabing how much sila. Pero yun ang papasok talaga sa mga isipan natin. Yun ang aming opinion at yun ang paningin namin sa mga nangyayari diyan sa inyong mga hearing ninyo na yan. Huwag niyong sasayangin naman ang pera ng amin. Ang pera ng taong bayan dyan. Kung ang tutumbukin nyo lang naman pala at yun ang mukhang yun ang inyong goal dyan ay ang mahatak ang mag-ama na naman. Diyos ko, Mariusip naman, virus ka naman dyan. Ayusin mo ha. Hindi na mga ang mga Pilipino, mukhang dalang-dala na ang mga Pilipino sa inyo. Hindi pa ba kayo tumigil nung time ninyo? Nung time ni Tata is kung ano-ano nga pinagagawa nyo, hindi kayo nagtagumpay. Ano yan? Plan B, Plan C, Plan B, A, B, C, D, E, F, G. Baka umabot kayo ng Plan Z. Ano ba yun yung last? Ano ba yun ang last ng alphabet, guys? Y ba yun? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, B, W, X, Y, and Z. Tingnan mo yan, guys. Ganito talaga pag natumira ka na dito sa ibang bansa na iba yung salita na yung sinasabi nila lang, nakakawala ng utak na hindi mo ultimong A, B, C, D, hindi mo na alam kung saan yung pinakadulo Z. Baka makaabot kayo ng plan Z nyo, hindi nyo mahahatak ang mga gumagawa ng matino. Wala kayong maibabato dyan kasi hindi yung katulad ng ibang politiko. Kaya kayo umisip na naman kayo ng bagong strategy kung kayo ay kung talaga kayo ay mayroong kayong mga balakin na pabagsakin ang magtatay na yan kasi hindi kayo magtatagumpay. Sinasabi ko sa inyo, umabot man kayo sa plan Z ninyo. Nako, habang yung tinitira, baka bawal yung guys, habang hinihilan nyo pababa ang mag-ama, ay inaangat sila ng taong bayan kasi maraming nagmamahal sa kanila kasi tanging ang pamilya na yan ang bukod tanging naiiba sa lahat ng mga politiko. Yan ang tandaan nyo, napatunayan na namin yan ng maupo ang aming tata at compare niya ngayon kung ano ang mga napakalaking pagkakaiba ng pamilya na yan, ha? Hindi niyo yan basta-basta mapababagsak. Kaya sumuko na kayo. Idaan niyo sa patas na laban, ha? Huwag niyong gagawing ang mga strategying inyong kinalakhan. Ito lang ang maipapayo ng inyong lulang madaldal sa mga politikong gustong magpabagsak sa mag-ama na yan. Hindi ko sinasabi ikaw virus na ikaw virus ang gustong magpabagsak. Alam kong noon nyo pa yan. At alam kong nararamdaman kong noon nyo pa lang. Noon. Ano ba naman lola? Ayusin mo yan dila mo. Baka mapagkamalang kang si Dayon yun. Natatawa talaga ako guys doon sa ating idol na si Jojo. Kasi lahat ng kilos at mga tingnan mo yan. Lahat ng kilos at pananalita ni Dayon nung kampanya is pinagdugtong-dugtong niya doon sa kanyang content na pinagdugtong-dugtong niya yung pag-speech noon ni Dayon sa yung nung nagkakampanya pa lang sila doon sa yung
Yung hindi niya ma-pronounce kung ano, hindi niya na alam kung anong sasabihin niya. Hindi, yung parang nababakante yung utak niya na hindi niya na alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi mo na maintindihan kung ano, mukhang naging ano na siya. Yung mukha bagang ano, yung mukhang inaatake ng high blood na kanda, ribbon yung dila niya sa tuwing siya ay magtatalumpati doon sa kanilang ano. Naku, Diyos ko guys, baka naman tayo ay mapasok na naman ito sa bullying natin. Hindi na naman natin ito mai-upload. Huwag na nga natin ikwento si ano, si Dayon Yar. Kasi pag napakahirap talaga guys i-upload kapag ikaw ay mayroong topic na ganyan. Oo, siguro hindi lang talaga ako 100% guys na pag ganyan siguro mayroong kang para kang mayroong kang topic na pinagtatawanan mong isang tao, mukhang napakahirap i-upload. Kaya ano yon, alisin na naman natin yon kasi naikwento lang natin yung mga video ni na pinagdugtong-dugtong ni ng idol natin si Jojo na mula nung kampanya nung hindi pa sila nanalo, yung hindi mo talaga alam kung ano yung mga pinagsasabi ni Dayon Yor doon sa ano. Kasi hindi niya ma-pronounce kung may mga pagmamali. Hindi mo talaga maintindihan yung kanyang sentence. Hindi mo alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Yung parang yung sentence niya ay iba naman yung kadugtong na nagkanda bulol ba? O, parang gano'n. Mukhang nakakatakot ngayon guys, mabulol-bulol tayo dito. Baka tayo ay mapagkamalang si Dayon Yor. Minsan kasi, kadalas mangyari yan sa sobrang daldal ng lola nyo. Sa sobrang daldal ng lola nyo at nagmamadali at aalis kami. Pag yan is, hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo. O, bratatatat na yung bibig ng lola nyo. Kaya nga, lulang daldal guys. Alam nyo bang nagmana ako sa mama ko? Yung malayo ka pa, dinig na dinig mo na yung kanyang boses at yung kanyang kadaldalan. Ganyan na ganyan ang mama ko guys. Sumalangit ang kanyang kaluluwa. Miss na miss ko na yung nanay ko na yung guys. Yung mama ko talaga, oo. Siya siyang napakaulirang ina talaga. Kahit, yung umagang nag-unog-unog tawag sa amin. Pag-holiday namin is bigla kayong magkahalimpungatan dyan sa sobrang laki ng bunganga niya. Ano, bakit? Hindi ba kayo magkagising? Para kayong mga milyonarya. Bakit kayo hanggang ngayon ay mga tulog pa dyan? Na umuwi na ako galing sa galing na ako sa gapasan ng damo. Pagdating ko, mga tulog pa kayo. Para kayong mga prinsesa, kuha na yan ng palo. Guys, ala, talunan kami, talon dito kung saan na lang nakabangga ang lola nyo. Kasi pa ayaw madatayan ang poet ng pamalo ng kanyang mama. Nagwaharamentado. Ay, baka bawal. Yung pag-uwi niya guys, na wala pa kaming naluluto. Naku, Diyos ko, lagot, tumago ka na sa pinakapuwit mo. Ako hindi inaabutan kasi sobrang liit-liit ko noon guys. Hindi ako makita sa ilalim ng mesa. Mayatot ang lula nyo guys. O, alam nyo bang ang taguan ko ay sa ilalim ng mesa? Pag nag-away sila ng papa ko guys. Alam nyo bang nagkasakit ako ng nervyos noon nung nag-aaway sila ng mama ko, tapos nagsisigawan, tapos ang taguan ko doon sa pinakailalim na para ako doon na daga. Hindi ako nakikita ng mama ko pag doon ako nagtatago, guys. Sana naman napunta yung kwento natin. Ano pa talaga ang tapos ng lola? Ganun talaga, guys, ang dinaanan ng mama ko. Ang dinaanan ng lulang daldal no, guys. Oo, kasi hindi mo naman mawawala yun sa isang pamilya, yung nag-aaway sila, tapos ang laki-laki ng bunganga ng mama ko. yung parang pinapasabog yung air drums mo sa sobrang daldal niya. Diyos ko, umaalis na lang talaga yung papa ko, guys. Yung mamalayan mo, wala na. Wala na siyang kausap, mag-isa na lang siya. Tinalikuran at tinakasan na pala siya ng tatay namin, guys. Ganyan, kadaldal ang lola nyo. Minsan, alam nyo bang tata ninyo dito, guys, taba is, minsan, ano ba, ayusin mo yung kwento mo, lola. Alam nyo, ang tatawa nyo, guys, pag nanonood siya ng pelikula, tapos daldal ako ng daldal, ginagalitan, pinapagalitan ako, guys, sabi, mamaya ka na nga dyan mag-iingay, paano ko naman ito maiintindihan pinapanood ko, nakita mong nasa climax na to, paano ko pa ito, hindi ko naman ito sa sobrang daldal ng lola nyo, guys, nadighay na siya sa kanyang, nalunok niya na naman yung mga lahat ng mga hangin na dumaan sa kanyang bunganga is nilunok. Ayan. Ano ba nangyari sa kwento ng lola nyo, guys? Ganyan, napapagalitan ako palagi ng inyong tata ditong taba.
Dahil, mantakin mo yan, ang ganda-ganda niyang pinapanood niya. Yung parang nasa climax na yung kanya pinapanood sa akala, mag-umpisa na naman sa kadaldalan ang lola niyo. Wala na namang katapusan. Sabi niya, mamalayan nyo guys, tinigil niya yung TV. Ha? Sabi ko, ano nangyari? Di ba nanonood ka ng TV? Ang ingay-ingay mo. Paano pa ako dito makakapanood? Ang ingay-ingay mo. Ilang beses ko man sabihin sa'yo, ganun ka pa rin, ganun ka pa rin. Napagalitan ang lola niya sa sobrang daldal kasi minsan kasi nagmumukha na daw akong Donald Duck sa bibig ko daw. Para daw akong yung isda daw, nabibig daw ng isda na yung kumakain ng mga pain doon sa mantakin mo yun, sabihan ka guys na yung bibig ko daw ay parang bibig ng isda, yung paningin niya daw sa akin, yung bibig ko daw parang bibig ng isda na ganyan-ganyan, tuwang-tuwa pa siya niyan guys, na pinapagalitan siya ng kanyang darling. Kasi minsan, yung atake ka ba ng kwento na may naalala ka, may naalala kang isang pangyayari sa buhay mong yung bagang yung napaka-exciting na pangyayari sa buhay mo is naaalala mo, bigla mo gustong ikwento sa kanya, mayroon naman siyang pinapanood na pagkaganda-ganda naman sa kanyang pakiramdam at ayaw niyang kahit sinong may ayaw niyang meron isang ayaw niya man lang maistorbo at andoon ang mag-umpisa na naman ang ratatat na bibig ng lola nyo. Doon na siya nadidismaya sa lola nyo. Nagmumukha, ang paningin niya daw sa aking mukha, ay sa bibig, pag ako'y nagsasalita, ay para na daw akong gutom na isda. Ayan. Asan ba ang ating topic, guys? Nagdadadabog na naman ang tata nyo doon sa taas kasi aalis na daw kami. Sabi siguro, ano ba naman itong akit talagang ito ay napupuno na talaga ako dito. Siguro hindi lang siya sa akin makapagreklamo guys kasi alam niya, pag ako'y inumpisahan niya ng alam niyo naman guys, pag inumpisahan niya na ako ng pag inumpisahan niya na ako ng hindi magandang boses niya, alam niya kung ano ang babalik sa kanya. Yung isang salita niya ay 30 sa akin. Kaya hindi niya ako inuumpisahan. Dinadaan niya lang ako sa padabog-dabog niya dyan sa taas. Kaya pag iyan nagmamadali guys is mararamdaman mo na lang ang bigat ng paa niya dyan sa taas. Alam niyo bang baliktad kami? Hindi yung sa pagtulog Saan ba napunta? Lola, ang iyong kwento. Ganito yan guys. Pag siya naman ay pag ako naman ang tahimik na tahimik, siya naman yung daldal ng daldal. Kaya ganyan, yung parang wala kami sa hulog. Iba yung aming mga alam niyo ba guys na iba yung aming mga gusto. Iba yung gusto kong pagkain. Pero nagtagal kami. Kasi, di ba ang anak namin is 25 years old. Kinasal kami, 3 years old siya. Kasi umuwi nga, buntis ang lola nyo. Mayroon tayong buhay na trope. Pag uwi ng lola nyo is may buhay na troping dala-dala. Kaya magtataga siguro kayo doon pag nasasabi kong yung aking anak is 25 years old na. Tapos, yun, di ba? May nasabi akong gano'n na video ko na 21 years na kami magkasama. Kasi mag-aapat na taon ang aking junanak nung ikasal kami guys. Oo. Alam nyo ba yan? Ang aming love story guys is napakahaba. 4 na taon akong nag-antay sa Pilipinas guys. Sinusustintuhan niya lang ako kasi hindi niya payag-payag itong mga magulang niya na to na mag-asawa siya ng hindi kalahi. Yan ang aming istorya namin guys. Na hindi niya mapapayag-payag ang kanyang mga magulang na siya ay mag-aasawa ng hindi niya kalahi. Kaya napakatagal niyang niligawan muna yung magulang niya. Kung mag-iisipin is wala na sana silang pakialam dyan. Kasi buhay niya nga naman yan. Pero, katulad nga ngayon, nasaan kami? Andyan lang sa kapitbahay namin ang nanay niya. Kasi dito pag panganay ka guys is, tungkulin mong alagaan ang iyong magulang. Ganon. Kaya, di ba, siya ang panganay kasi, inaasahan niya nga siyang magmamana ng bahay na yan. Tapos, ganun nga nangyari. Yun na lang ang naging usapan nila. Kung ikaw, kasi ang asawa ng kanyang kapatid is, kalahi nila is, yung bunso nilang, dalawa lang silang magkapatid. Yung kapatid niya is, yung pangalawa sa kanya is, ang asawa is, kalahi nila.
Tapos, siya, na-inlove nga sa lola niyong bungal, guys. Oh, na-inlove siya sa bungal na lola niyo. Kaya halos pinagpalit niya ako, guys, sa kanyang mana. Mantakin niyo yan. Ganyan siya kabait sa akin, guys. At kaya, tignan niyo yan. Oh, pero patalo-talo lang ng lola niyo. Oh, pero pag mga desisyon sa aming buhay dito, sa pamumuhay namin, siya ang nasusunod. Pero pagdating naman sa sa love. Ang lola nyo ang nasusunod, guys. Pero, tignan nyo yan, pinapili siya, guys. Sinong pipiliin mo? Mana or yang pinagkakaabalahan mong babae? Na sabi mo may anak na kayo. Yan ay pag pinag-usapan nila ng buong pamilya, guys. Wala pa ako niyan dito. Andoon pa ako sa Pinas. Pinapili siya. Ikaw ang magmamana na itong milyon na to. Kung susumahin is ilang milyon, guys. Nasa na yata, basta napakalaking pera pag itinimes mo dyan sa atin. Kasi napakalawak ng kanilang lote na to. Mantakin mo, 2 bahay nang nakatayo. May malawak na hardin pa. Dapat sa kanya ito lahat ipapamana. Dahil nga dumating sa buhay niya ang inyong lulang daldal na bungal. Ipinagpalit niya yun, guys. Ipinagpalit niya sa akin ang mamanahin niyang hindi ko na alam kung ilang milyon ba itong halaga nitong lote nila na to. Napagkamahal-mahal ng lote dito, guys. Oo. Kung dyan sa atin is mga hindi ko kayang kwentahin sa isip ko, guys, kung magkano ito dyan sa atin. Mantakin nyo yan, pinagpalit ng tata nyong tabaang lola nyong bungal sa kanyang mamanahin. Kaya yun, nagkausap-usap sila na instead na siya ang mag-alaga instead na kaming dalawa ang mag-alaga sa nanay niya, mo iko? Mucho to. Aalis na daw kami, guys. Pero, sandali pa daw. Pwede pa daw ako magdadaldal ng konti. Tapos, yun na nga. Dapat siya ang kaming dalawa mag-aalaga. Hindi nga ako taga rito. Taga ibang lahi nga tayo, guys. Mayroon tayong mga hindi alam sa kanilang kultura, di ba? Kailangan mo pang kung ano-anong mga yung may pagdadasalang ka araw-araw, yung mga pumanaw nilang angkan, pag aalayan mo yon araw-araw ng kung ano-ano, kailangan, tapos mayroong silang yung araw ng mga yung All Souls Day. Pag ganun mga time, guys, is napakaraming proseso sa kanila. Yung halos 1 linggo kang aalay dyan. Tapos yung lahat ng inalay mong pagkain is pagsasama-samahin. Tapos idadalhin doon kung saan nilang parang temple nila, at doon mo ipapaagos ang mukhang ganun ang salita nila. Yung parang isama-sama yan dito sa lugar na to. Itong lugar nito is pagsasama-samahin lahat ng inalay nila sa 1 linggo na yan is dadalhin nyo doon sa isang lugar para pagsama-samahin. Kung saan napunta ang kwento natin, guys. Ganun ang nangyari talaga sa kanya, guys. Alam nyo ba? Kaya mapapatunayan ko talaga sa aking sarili na ganun niya talaga ako kamahal, guys. Matakin mo, ipagpalit ka sa mamanahin. Kung ako yan, hindi. Hindi naman ganun. Hindi naman kamukhang pera ang lola nyo, guys. Kaya lang, sobra-sobra ang ipinalit niya sa akin talaga, guys. Hindi ko talaga maisip kung bakit ipinagpalit niya yung mamanahin niya kaysa sa akin. Ganyan talaga siya, guys. Kaya nga siguro kami nagtatagal kasi pinag-usapan nilang pamilya nila. Ang nag-aalaga ngayon sa kanyang nanay is yung kanyang kapatid. Yung pangalawa niyang kapatid. 2 lang naman sila. Yung bunso niyang kapatid. Kasi 2 lang nga naman. Ang gulo ng lola niyo. Sige na, guys. Thank you. At tayo'y aalis na daw, guys. Mamamalingki naman tayo. Ano daw? Sandali nga, guys. Okay, tuloy muna natin yung kwento kasi baka kayo naman ay ganun nga, guys, ang nangyari. Kasi hindi ko magagampanan lahat yung kasi wala tayong alam, guys, pagdating sa mga nila, sa mga kultura nila, sa mga kanilang mga Kaya, yun na lang ang ginawa. Hinati na lang yung lote. Kaya dito na lang kami nakatira sa kapitbahay. Yung napakalaking lote nila is hinati na lang nila para dito rin kami manirahan. Kaya yun ang ginawa talaga, yung pag-aantay ko na yun is dito ang kanyang
Hindi niya talaga guys basta-basta matalikuran kasi may tungkulin talaga sila sa kanilang magulang. Ganyan nila kamahal ang magulang nila guys. O ganyan ang pagsasaling-salin nila ng lahi nila. Ganyan. O, kaya ayaw mahaluan sana dito ng ating lahi. O, tapos ganyan pa mangyayari dyan sa atin. O, kaya ganyan ang ano ko guys, pag kung may mga pangyayaring ganyan sa atin sa Pilipinas, is ko, para akong para akong gusto ko nang tumago sa lungga, nahayo ko nang lumabas, kaya nagmamakaawa naman tayo kay Junior, linisin mo naman ang aming mga mukha dito sa ibang bansa, kasi hindi kami dito palaboy-laboy, na basta na lang kami dito, may mga kultura dito na tayo ay mukhang hindi katanggap-tanggap. Minsan, aminin niya ng mga nakakapangasawa dito na masyadong mahigpit dito pagdating sa kultura. Kasi masyado silang abiding citizen. Masyado silang mga abiding citizen. Guys, maniniwala ba kayo na ang pulis dito ay halos hindi nila nagagamit ang kanilang paputok? Mayroong mga pulis dito na inubana na hindi pa nila na ipapaputok yung kanilang mga paputok na dala-dala. Diyan sa atin. Ay, Diyos ko guys, ganito dito, law-abiding citizen. Kaya nga, yun nga sabi niya, dapat gumawa ng batas dyan para maligal kung lilinisin ang mga kriminal na yan. Yun lang ang kanilang payo talaga guys. Oo. Yun, dyan muna tayo, mag-end muna tayo guys. Magkita-kits na lang tayo sa McDo. Ay, makabawal yun. Mukha tayong dito, nagkukomersyal. O kita-kits na lang mamaya guys. Kung magkakapag-live naman sana ang lola nyo, guys. O sige na, thank you. Kung kailan dyan ay magkalakas ng loob na mag-live ang lola nyo, guys. Thank you. Thank you sa mga nag-watch. 39 na ba ang ating Ay, hindi yata. 37. May nagsasubscribe man sa lola nyo, guys. Oo, pakunti-kunti. Alam nyo naman, ang ating buhay, dapat umpisa tayo sa pinakababa, di ba? Wag natin gagayahin si Tambo-Tambo dyan na kung ano-anong gustong magicin yata. Kaya ito tayo ay pinaghihirapan ang bawat mga bagay-bagay bago mo ito makamtan. Dapat iyan ang ilagay niya sa tuktok niya, ni tambo-tamba na yan hindi lahat ay namamagic. Kailangan natin paghirap. Thank you ba? Ay, naku, andyan na lulong nyo. Ay, andyan na yung tatak ninyo guys. Thank you. Thank you, mahal ko kayong lahat guys. Thank you sa lahat ng nagsishare sa lulang madaldal na bungal-bunga. Thank you for watching sa mga video ng inyong lulang. Kahit napakalit ng boses ng lulang nyo, baka para na kayong kinuliglig yan ng inyong mga tenga. Thank you. I love you all. God bless us all.